Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari ito taong 1965. Walang eksaktong lugar. Cagayan, Province. Ito ay karanasan ni Nestor, isang antingero na tangan ang mutya ng ipo-ipo. Sa panahong ito ay nasa edad 35 na itong si Nestor. Unang beses na nagbuntis ang kanyang asawa, sa kabila ng pagiging antingero ay nagagampanan pa rin niya ng balanse ang mga tao at sariling pamilya. Isang gabi, nagmamadali pa uwi ang antingero. Hinahabol niya ang sandali dahil manganganak na ang asawa niyang si Adela. Magkahalong kaba at saya ang namutawi sa magiging ama sa unang pagkakataon. Dahil naman sa pananabik ay ginamit niya na ang kakayahan ng bilis. Lumapag naman si Nestor sa mismong bakuran nila. Sinipat niya muna ng maigi kung may kalaban ba sa paligid. Malinis at payapa, kaya naman agad na siyang pumanhik. Nakita niya rin ang kanyang asawa na pinagpapawisan at dinaranas ang pait ng panganganak, kasama ang kumadrona na tiyahin lang din ni Adela. Tiningnan naman siya ng kumadrona at sinabihang mas maiging sa labas muna ito. Mas lalong mahihirapan ang babae sa panganganak kapag nakatingin nito. Tanging pagdarasal na lamang ang kanyang nagawa habang nasa balkonahe ng bahay. Hanggang sa tinawag siya ng kumadrona at pinaalam na kinakapos na si Adela. Labis na itong nanghihina pero hindi pa rin nakalabas ang bata. Lumapit naman at tumabi na si Nestor sa kanyang asawa at pinapalakas ang loob, ngunit sadyang hindi na nito kinaya ang panganganak. Namatay si Adela habang nasa loob pa ang kanilang sanggol. Natigilan ang kumadrona nang ilang saglit ay umiyak na lamang. Pinilit pa nitong iligtas ang kanyang pamangkin, ngunit wala na talaga. Napaluha na rin itong lalaki habang inaalog ang asawa at patuloy na kinakausap. Ang gabing yon ay ang pinakamasakit na nangyari sa buhay ni Nestor. Ang pangarap niya na magkaroon ng sariling pamilya ay gumuho na. Si Nestor ay nagtatrabaho sa koprahan. Kasamahan niya ang antingerong si Gaston na tiyuhin ni Adela. Naging malapit sa isa't isa sila Nestor at Gaston, dahilan upang tinulungan niya ang binata upang makakuha ng mutya. Hindi rin biro ang mga panahong sinusuong nila ang sama ng panahon para lamang sa isang mutya. Sa 5 taon ay sa wakas nakuha na rin ni Nestor ang mutya ng ipo-ipong dagat. Sabay silang dalawa na tumugis sa mga aswang, kaya dito nahasa si Nestor sa pakikipaglaban. Hindi nga naglaon ay naging nagkaibigan si Nestor at Adela dahil na rin sa madalas nilang pagkikita. Malimit kasing pumupunta si Nestor sa bahay ni Gaston kung nasaan naroroon din itong si Adela. Gawa nga ng pagkamatay nito ay labis naman itong humingi ng tawad sa pamilya ng asawa. Lumuhod pa ito sa harapan ng mga biyenan at umiiyak na humihingi ng tawad. Hindi naman nila masisi si Nestor at naiintindihan ng nangyari. Dahil din dito ay nagpasya na lamang siya na iwan ang kanilang bahay ni Adela at nagpasyang bumalik sa kanyang pamilya na nasa kabilang bayan pa. Isang malaking pamilya ang meron itong si Nestor. Nakatira sila sa isang malaking bahay kung saan naroroon pa ang kanyang mga kapatid at pamilya ng mga ito. Kasama rin sa bahay ang lolo at lola niya, pati na rin ang mga magulang. Sa kabila naman ng kalungkutan,
ay unti-unti naman itong napapawi dahil na rin sa tulong ng kanyang pamilya. Naging trabahador si Nestor sa isang palayan kasama ang isa niyang kapatid. Itinoon na lamang nila ang kanilang sarili sa pagtatrabaho at bilang antingero, siya ang naging tagabantay ng kanyang pamilya laban sa panganib ng mga masasamang nilalang. Pero wala namang aswang sa kanilang lugar. Isang masaya at mapayapang pamayanan. Dito rin kasi siya lumaki, kaya naman alam niya ang kwento ng lugar na yon. Si Nestor ay may tuturing na mandirigma dahil nakikibalita ito sa ibang lugar kung may nangyayaring kababalaghan. Paminsan-minsan ay bumibisita siya sa pamilya ni Adela. Hindi na rin kasi ito iba sa kanya at ang lagi niyang kausap ay ang tiyuhin nito. Sa panahong yon ay nanatiling tahimik ang buong probinsya. Wala naman silang nabalitaan na pangyayaring may kinalaman sa mga aswang. Isang araw, sumapit ang kaarawan ng kanyang pamangkin. Nagkaroon ng konting piging sa bahay na pinagsaluhan naman ng buong pamilya. Masaya, maingay, nagkakantahan, inuman kasama ang iilang kapitbahay. Sa mga sandaling yon ay nasa sulok lang itong si Nestor. Pinapanood ang kasiyahan ng lahat. Hindi niya kasi maiwasan na isipin ang kanyang mag-inang lumisan na. Kung nabubuhay lamang ito, marahil ay kasama ito na nakikipagsayahan. Napansin naman siya ng kanyang ama. Lumapit naman ito at kinausap ang anak. Ginampanan ng matanda ang pagiging ama nito kay Nestor sa pamamagitan ng pagpawi sa kalungkutan gamit ang mga panyo at pangaral bilang isang ama. Dahil dito ay nakisali na si Nestor sa inuman at maging sa kantahan. Tila nalimutan nito ang pait na sinapit ng kanyang buhay. Labis naman itong ikinatuwa ng kanyang ina. Hindi rin talaga biro ang mamatayan ng mag-ina at sabay pa itong nangyari. Sa gitna naman ng kasiyahan, habang nasa bakuran ay may napansin itong si Nestor na isang imahe ng lalaki. Wala naman itong dulot na negatibong enerhiya. Ngunit sa tuwing nakikita ni Nestor ang imaheng yon, ay senyalis ito na may panibagong masamang nilalang ang umiiral. Hindi man tukoy kung saan ang eksaktong lugar, pero hindi talaga pumapalya ang pahiwatig ng lalaki. Sa unang beses na nasilayan niya ito, ay inakala niyang isa itong kalaban, ngunit hindi pala. Napagtanto na lamang niya na ito palagi ang nagbibigay sa kanya ng babala. Purong itim lamang ito na tila isang anino na namumukod tangi sa kadiliman ng lugar. Kahit minsan, hindi pa niya nakita ang itsura dahil nakatalukbong ito. Nakumpirma pa niya na hindi ito kalaban dahil may mga pagkakataon na kapag naaalanganin siya sa laban ay biglang lumilitaw ang lalaki at nakikipaglaban sa mga nilalang. Hindi rin ito nagpapakita sa kanya ng malapitan. Sa gabing yon ay ilang minuto ding nakatayo ang lalaki sa tabi ng isang puno. Pinakiramdaman naman ni Nestor ng maigi ang paligid, baka sakaling may nagmamasid na masasamang nilalang, subalit payapa at maayos naman ito. Kinabukasan naman ay nagpaalam siya sa kanyang pamilya na pupuntahan si Gaston. Sa kanilang pagkikita ay inilahad ni Nestor ang muling pagpapakita ng misteryosong lalaki. Ano sa palagay mo, Tiyo? Saang lugar na naman kaya may nagasik ng lagim? Seryosong tanong naman dito ni Nestor. Sa ngayon ay wala pa akong ideya, Nestor.
Pero hindi naman pumapalya ang mga tagahanga mo, hindi ba? Pabirong tugon naman dito ni Gaston. Tiyo naman, anong tagahanga? Sambit naman dito ng antingero. Nagbibiro lang ako. Ikaw naman kasi masyadong seryoso. Pero mas maganda siguro kung maghihiwalay tayo ng lugar. Doon ako sa kanluran at ikaw naman sa may silangan. Suwestyo naman dito ng kanyang tiyo. Matapos na makapagplano ng dalawa, ay nagyaya na ang biyenan ni Nestor ng pananghalian. Habang nasa hapag, ay kinumusta naman nila si Nestor. Tumango naman ito at sinabing ayos lang siya pati ang pamilya. Pinag-iingat naman sila ng kapatid ni Gaston dahil alam nito na may pinaplano na naman ang dalawa. Nagsalita naman ang biyenang babae na bakit hindi pa nila itigil ang kanilang ginagawa. Nag-alala kasi ito sa tuwing nalalaman na may tinutugis na naman silang aswang. Pero gaya ng dati, hindi maiintindihan ng isang ordinaryo ang dahilan ng isang antingero. Nakakatakot man at laging nalalagay ang sarili sa panganib, ito ay isang panghabang buhay na responsibilidad na buo at taus-puso nilang tinanggap. Pagsapit naman ng hapon ay umalis na magkahiwalay sina Gaston at Nestor. Napadpad si Nestor sa isang bayan na hindi naman ganoong karami ang tao. Sa silangang bahagi ito ng Cagayan. Pumasok naman siya sa isang kainan dahil inabot na siya ng gutom sa daan. Magtatakip silim na rin at iilan na lamang ang kumakain. Sa kainan na iyon ay may lugar sa labas kung saan pwedeng mag-inuman. Mahilig din kasi sa alak itong si Nestor kaya kumuha siya ng isang pwesto doon at lumaklak ng alak matapos kumain. May 6 na mesa at 2 lamang ang okupado hanggang sa inabot na siya ng dilim. Hindi naman problema kay Nestor ang matutulugan dahil kahit sa ibabaw ng puno ay kayang-kaya niya doon na magpalipas ng gabi. Habang umiinom ay naiisip pa rin niya itong si Adela at ang kanilang anak. Hindi pa rin niya maitago ang kalungkutan sa tuwing mag-isa ito. Ang likod ng kainan ay kakawian at tanging lampara ang nagbibigay liwanag sa gabing yon. Ilang oras pa ang lumipas ay muling naramdaman ni Nestor ang misteryosong lalaki. Pasimple naman siyang lumingon sa kakawian at naroroon nga ito. Nakatayo ito at hindi gumagalaw. Palatandaan na naman ito na may nagbabadyang panganib. Hinintay niya ang senyalis nito hanggang sa iniangat na ng lalaki ang kanyang kamay na nakaturo sa isang direksyon. Ito na ang hudyat na kailangan niya ng kumilos. Nilakad niya ang kahabaan ng kalsada. May mga nakakasalubong pa siyang mga tao. May mga nasa kangga ng kalabaw. May mga nagbubuhat ng gulay at kung ano-ano pa. Hanggang dumako siya sa lugar na wala ng kabahay-bahay. Parang nakapikit na lamang dahil sa dilim ng lugar na yon. Dito niya na sinindihan ang sulo. Nayari naman sa kawayan na merong mitya. Nasa isang talampakan lamang ito. May sapat na langis lang din siyang dala para dito. Nakakita naman siya ng isang malaking puno at dito siya nagpasyang tumigil. Pinatay niya na ang sulo at umakyat na sa punong yon. Doon naman siya pumesto sa isang malaking sanga. Humiga na siya at tinakpan ang mukha ng salakot at pumikit, pero gising na gising ang diwa niya sa pakikiramdam ng buong paligid. Habang lumalalim na ang gabi, dito na nag-iba ang temperatura sa paligid. Dahan-dahang umaalinsangan
at nagkakaroon ng mabahong amoy ang hangin nun. Sa pagdilat ni Nestor ay una niyang nasilayan ang maliit na buwan, ngunit bilog na bilog ito at nakapagbibigay na ng liwanag sa paligid. Matiyaga niya namang inabangan ang kapaligiran. Ang punong kinaroroonan niya ay may ilang metro ang layo sa kalsadang lupa. Makalipas ang ilang minuto ay may nasilayan siyang grupo ng mga tao na naglalakad sa gilid ng kalsada. Nakailera ang mga ito. Nasa mahigit 7 ang bilang. Magkasamang babae at lalaki. Batid niya na 2 sa mga ito ay mga matatandang babae dahil na rin sa hugis ng katawan at maputing mga buhok. Literal na naglakad ang mga aswang papunta sa baryo. Dito niya na itinago ang presensya ng makumpirma niya na mga aswang ang mga ito. Mukhang may hindi magandang gagawin ang mga ito sa taga-baryo. At nang makalagpas ay dito na bumaba ng puno ang antingero. Sumunod siya sa mga ito at sa ilang segundo lamang ay sabay-sabay na huminto ang 7 nilalang. Huminto rin siya at dahan-dahan itong lumingon sa kinaroroonan niya. Nakasalakot naman si Nestor at maiging tinitigan ang mga nilalang na yon. Hanggang sa nagsimulang maghiwalay ang mga ito, tinanong siya ng matandang babae kung sino at ano ang kailangan niya sa malumanay na boses. Tumugon naman dito si Nestor na isa lamang siyang manlalakbay at nais niyang tumungo sa baryo. Marahang lumapit ang matanda at inabot ang kamay ni Nestor. Sila din daw ay pupunta ng baryo at kung gugustoy ni Nestor na makiisa sa kanila ay malugod niya itong pahihintulutan. Nakaabot pa rin ang kamay ng matanda hanggang sa nakalapit na ito kay Nestor. Bigla niyang hinawakan ang kamay at ibinalibag ang matanda patungo sa likuran. Mabilis namang kumilos ang mga kasama nito kasabay sa pagbunot ni Nestor ng kanyang itak. Nag-angila na ang mga nilalang at naganap ang labanan. Sa pagbagsak ng 6 ay nakita ni Nestor ang matandang aswang na may kasama na itong malaking tao. Bumuelo na ang matanda na parang aso at mabilis na sumugod kasabay ang pag-angil. Walang habas naman itong sinalubong ni Nestor ng kanyang sandata dahilan upang magkaputol-putol ang katawan ng aswang. Sino ka? Napakalakas naman ang loob mo na ubusin ang mga alagad ko. Galit na wika ng lalaking aswang. Anong balak niyo sa baryo? Magasik na naman kayo ng lagim? Pwes, dumaan muna kayo sa aking bangkay bago niyo masagawa ang masama niyong balak. Matapang na tugon naman dito ni Nestor. Masyado mo yatang minamalit ang kakayahan ko. Umanda ka sa akin. Mararanasan mo ang pinakamapait na pangyayari sa iyong buhay. Palagi akong handa sa mga katulad mong demonyo. Sige, ano pang hinihintay mo? Hinahamon kita ng isang duelo. Huwag mo akong itulad sa ibang aswang. May mas maganda akong naiisip na gagawin sa'yo. Sa isang iglap ay nagbago ang anyo nito at nakita ni Nestor sa kanyang harapan ang isang gabunan. Pumorma na ng pandepensa si Nestor, ngunit imbis na umatake ay lumundag palayo ang gabunan at mabilis din itong nawala. Nanghihinayang naman si Nestor sa pagkakataong yon, pero lumiit na ang bilog sa paghahanap ni Nestor sa ipinapahiwatig na kalaban ng misteryosong lalaki. Nagpasya ito na manatili sa baryong yon dahil nakatitiyak siya malapit lamang sa lugar na mumungad ang mga aswang. Minsan naman
ay may nakausap na matanda ang antingero. Isa itong lokal sa nasabing baryo. Napakatanda na nito at malabo na rin ang paningin. Tinulungan ito ni Nestor na bitbitin ang mga pinamili nito. Sinamahan niya ang matanda hanggang sa bahay at dito niya nalaman na mag-isa lang ito sa buhay. Sa kasamaang palad tila nilimot na siya ng kanyang mga anak. Iniwan at hindi na binalikan. Kaya naman nagsisikap na lamang itong mamuhay mag-isa dahil hindi na rin naman alam nito kung saan niya hahanapin ang pamilya. Sa kanilang pag-uusap ay isiningit ni Nestor ang kanyang totoong sadya sa lugar. Naitanong niya rin dito kung may nalalaman ba siyang mga pangyayari na may kinalaman ang mga aswang. Bahagyang tumahimik ang matanda na si Mang Kaloy at nagtanong sa tunay na katauhan ni Nestor. Hindi naman nagpaligoy-ligoy ang antingero. Inamin na rin ni Nestor agad kung anong uri ito. Bumaling naman ang tingin ng matanda sa kapatagan na nasa harap ng bahay. Itinuro nito ang isang bundok na naroroon sa dulo ng kapatagan. Ayon pa sa matanda, noong kabataan niya ay maraming kwento sa bundok na iyon tungkol sa sinasabing mga aswang. Hindi pa man siya nakasilay nito, pero makailang beses na rin siyang nakakarinig ng mga kakaiba at nakakakilabot na huni ng mga nilalang ng dilim. Kwento pa ni Mang Kaloy, nasa bundok daw na iyon naninirahan ang pinuno ng mga aswang. Wala man siyang ebidensya pero hindi may kakaila. Ang mga taong yon bigla na lamang nawawala sa baryo. Matagal na raw itong nangyayari pero kahit ang mga otoridad ay walang naibibigay na sagot sa hiwaga ng pangyayari. Napagtanto ni Nestor na isang mahabang pakikipagsapalaran ang gagawin niya patungo sa bundok. Kaya naman naisip niya na umuwi muna upang makapagpaalam ng maayos at maabisuhan ang pamilya. May usapan din kasi sila ni Gaston na pagkatapos ng isang linggo ay magkikita sa bahay nito. Makalipas naman ang 2 araw ay nakauwi na nga itong si Nestor. Sa muli ay napawi na naman ang lungkot nito. Ang pamilya na lamang talaga ang tangi niyang kinakapitan at nagbibigay sa kanya ng rason upang magpatuloy sa buhay. Kahit wala namang okasyon sa araw na iyon, ay naging masaya ang buong pamilya. Ang bawat ngiti ng mga mahal sa buhay ay nagbabalik kinang sa mga mata ni Nestor. Iba pa rin talaga ang kaligayahang dulot kapag nagsama-sama at masaya ang buong pamilya. Kahit sumapit na ang gabi, ay patuloy pa rin ang kasiyahan. Tila isa itong pinakamasarap niyang baon sa paglalakbay na kanyang gagawin. May 2 palapag ang bahay nila Nestor. Naroroon siya nakaupo sa mga rehas ng terasa sa itaas ng bahay habang pinapanood ang mga nag-iinuman sa baba. Hindi rin halos mapawi ang ngiti ni Nestor sa mga sandaling yon na tila nalimutan niya na ang pagiging mandirigma at bumalik sa pagkabata. Ang ngiti naman sa kanyang mga labi ay dahang-dahang napalitan ng seryosong muka nang makita niya sa di kalayuan ang misteryosong lalaki. Matapos ang ilang segundo ay umalis ito at naglaho ng makalagpas sa isang puno. Hindi pa man nagising ang lahat ay nagpaalam na si Nestor sa kanyang mga magulang na dadayo muna siya sa kabilang bayan. Isang malungkot at nag-aalalang imahe ang nakita niya sa kanyang ina. Sanay na rin naman si Nestor sa ganitong damdamin ng kanyang ina sa tuwing siya ay aalis.
para tumugis ng mga aswang. Hindi na nagtagal pa si Nestor at tumungo na sa bundok na itinuro ni Mang Kaloy. Pero dumaan muna siya kay Gaston upang ipaalam ang binabalak. Sigurado ka ba dyan sa gagawin mo, Nestor? Tanong naman dito ni Gaston. Walang masama kung susubukan ko ito, tiyo. Sa tingin ko naman hindi gumagawa ng kwento ang matandang yon. Wala namang masama kung susubukan natin, di ba? Tugon naman dito ng antingero. O sige pamangkin, sasamahan kita sa bundok. Wika naman dito ng kanyang tiyo. Hindi na, tiyo. Mas mabuting dito ka na lang. Minsan ko nang nakaharap ang gabunan na yon. Kakayanin ko siya. Paninigurado naman dito ni Nestor. Para kay Nestor, mas mabuting maiwan na lamang si Gaston. Hindi rin kasi maganda ang pakiramdam ni Nestor. Mas maiging may antingerong may iwan sa kapatagan. Nangako naman ang tiyuhin na bibisita ito sa susunod na araw sa pamilya ni Nestor. 2 gabi ang lumipas ay nasa paanan na ng bundok ang antingero. Mas ginanahan pa siya ng madiskubre kung gaano kasukal ang gubat. Sa isang puno ay muling sumilong si Nestor. Kung ang posisyon ng buwan, ang pagbabasihan ay tinatayang nasa 1:00 o 2:00 na ng madaling araw. Inuunat niya na ang kanyang katawan para magpahinga nang may biglang bumanggas sa kanya. Agad nahulog ang antingero, ngunit nakabawi naman ito kaagad at nakalapag ng may balanse sa lupa. Sa pagtingin niya sa taas ay nakita niyang tumalon pa sa kanyang itaas ang gabunan na humahalakhak. Lumapag naman ito sa lupa at dito nagsalita ng, Kumusta ka na, Nestor? Nakangiting wika nito sa kanya. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Nagtatakang tanong naman dito ng antingero. Sasagutin ko ba yan? O kakamustahin ko na lang ang pamilya mo? Tumatawang wika naman dito ng gabunan. Nang marinig ito ni Nestor, ay kumabog bigla ang kanyang dibdib. Hindi siya nakakilos at nag-iisip kung lalabanan ba ang gabunan o babalikan ng pamilya. Gumuhit na sa kanyang diwa ang galit, ngunit ang gabunan ay tila wala na namang balak lumaban sa kanya. Muli itong tumalon at nagpalipat-lipat sa mga puno hanggang sa tuluyan na itong naglaho. Sa mga sandaling yon, ito ay bumaba na si Nestor ng bundok at muling ginamit ang tangan upang mas mapabilis pa ang kanyang pagdating sa kanilang bayan. Ang isang araw ay ginawa lang ni Nestor ng ilang oras sa bilis ng kanyang paggilos. Humahagaspas ang paikot na hangin at lumapag si Nestor mismo sa tapat ng kanilang bahay. Sa mga oras na iyon ay papasikat na ang araw. At sa mga oras na ganito ay dapat gising na ang kanyang ina at may usok na sa kusina nito. Ito kasi ang palatandaan na nagluluto na ito ng almusal. Subalit nabatid niya ang nag-iisang gasera na nakasindi sa loob ng bahay at sarado pa ang mga bintana at pinto. Maayos naman ang paligid at walang senyales ng kaguluhan. Kinatok niya ang pinto at sinambit ang ina. Ilang sandali pa ang lumipas, ngunit wala pa rin nagbubukas ng pinto. Kaya naman pinihit niya na ito at pumasok na siya sa loob ng bahay. Kinuha niya naman ang lampara at inilawan bago pumanhik ng hagdan patungo sa ikalawang palapag. Sa pasilyo pa lang nito ay may nakita siyang nakabulagta sa may lupa. Isa ito sa mga binatilyong pamangkin niya. Nang mailawan pa niya, ang ibang bahagi ay kitang-kita ni Nestor ang bakas ng karahasan sa loob ng bahay.
Dito niya na isa-isang nakita ang bawat miyembro ng pamilya na wala ng mga buhay. Naroroon ang mga bangkay sa isang bahagi ng bahay. Halos mabaliw si Nestor sa kanyang mga nakita. Imbis na bumuhos ang luha, natigilan si Nestor at natulalang nakaupo malapit sa hagdan at nakasandal sa dingding. Ilang saglit pa ay dito na dumating si Gaston. Panay sambit ito sa mga pangalan na nakatira sa bahay ngunit walang sumasagot. Hanggang sa natagpuan niya si Nestor, natulalang nakaupo sa may sahig. Diyos ko, ano pong nangyari dito? Nestor! Nestor, magsalita ka! Anong nangyari dito? Wika naman dito ni Gaston. Ngunit tanging luha lang ang naitugon ng antingero. Isang kahindik-hindik na tagpo ang nasilayan ni Gaston na nangyari sa pamilya ni Nestor. Hindi iyon gawain ng tao, kundi sa isang mabangis na demonyo. Nagmistulang walang silbi si Nestor at naging blanko ang pag-iisip. Dahil dito ay ang pamilya na ni Gaston ang naglagay sa ayos ng lahat. Habang pinaglalamayan ng sabay-sabay ang mga mahal niya sa buhay, ay nanatili si Nestor na nakakubli sa isang kwarto. Ilang araw pa ang lumipas, nagdala na ng pagkain para sa hapunan itong si Gaston sa kwarto ni Nestor. Ngunit hindi niya na ito nakita. Samantala, walang tigil si Nestor na tumatakbo hanggang sa sukdulan ng kanyang bilis. Ibinuhos niya ang sama ng loob sa walang humpay na pagtakbo. Hindi niya na alam kung saan na siya napadpad. Umabot sa punto si Nestor na ginugol ang buhay sa alak. Doon siya tumuloy sa dating bahay nilang mag-asawa. Bagay na mas lalong nagpalugmok sa kanyang pagkatao. Binalot ng matinding kabiguan at kalungkutan si Nestor. Madalas itong umiiyak sa gabi habang nakahiga sa kama. Napabayaan na ang kanyang sarili at wala nang pakialam sa kanyang paligid. Isang gabi, habang umiiyak siya na nakadapa sa may kama, ay may biglang humila sa kanya. Tumagos at lumusot siya sa bubong habang hila-hila ng isang nilalang. Matapos nito ay ibinalibag siya at nagpagulong-gulong sa lupa. Bago pa man siya makatayo, ay isang malakas na sipa ang natamo niya na agad naman siyang tumilapon at tumama sa isang puno. Napapangiwi na lamang siya sa pananakit ng katawan hanggang sa tumambad sa kanyang harapan ang isang lalaki na napakalaki ng katawan. May mahaba itong maitim na kasuotan, ngunit walang saplot ang kanang balikat pababa sa kamay. Bakas din sa braso at bisig ng lalaki ang peklat ng napakaraming sugat. Hanggang sa inubad nito ang talukbong at dito nakita ni Nestor ang maamong mukha, ngunit galit na ang lalaki. Sumugod naman ito sa kanya at inundayan siya ng sapak at sipa. Sino ka? Nauutal na tanong dito ng antingero. Hindi ba't ako dapat ang magtanong niyan? Sino ka nga ba, Nestor? Ikaw pa ba ang dating si Nestor? Tanong dito ng lalaki sabay suntok pa sa kanya. Sa bawat sapak na natatamo niya ay tila yumayanig ang mundo niya sa lakas nito. Habang nasa lupa at bumagsak na si Nestor, ay muling nagsuot ng talukbong ang lalaki at inayos pa ang damit. Papikit-pikit na si Nestor at halos mawalan na ng ulirat. Naiwan sa kanya ang imahe ng lalaki na kahalintulad sa misteryosong nilalang na nagpapakita sa kanya at ang mga katagang binitawan nito. Huwag mong sayangin ng mga panahong iginugol ko sa'yo. Bumalik at gumising ka, Nestor. Gumising ka. Wika ng lalaki na
unti-unting naglaho. Sa pagdilat ng mga mata ni Nestor ay agad niya itong tinakpan ng kamay dahil napakaliwanag na sa paligid. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga na sa lupa ilang metro mula sa kanyang bahay. Habang bumabangon ay naalala niya ang nangyaring engkwentro kagabi. Habang iniisip niya, ang nangyari ay napagtanto ni Nestor na ang lalaking bumugbog sa kanya at ang misteryosong lalaki ay iisa. Dito na namulat si Nestor sa kanyang pinaggagawang kapabayaan sa sarili. Naglakad siya papasok ng bahay at sa bawat sulok nito ay naalala niya ang mga masasayang sandali ni Adela. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na luwa ang namutawi sa kanyang sarili, kundi ang determinasyong bigyang katarungan ang pagkamatay ng kanyang pamilya. Inayos nito ang sarili at napansin niya na hindi niya mahagilap ang kanyang itak. Malamang ay naiwala niya iyon sa labis na kalasingan. Tinahak niya ang lugar kung saan naroroon ang kaibigan niyang Panday. Nagpagawa naman siya ng bagong sandata. Napakamot na lamang ang Panday matapos inilarawan ni Nestor ang disenyo ng sandatang ipapagawa nito. May haba itong 1 metro, kalakip na ang hawakan. May lapad na 7 pulgada. Kahalintulad ito sa kutsilyo na pangkatay ng karne. Inabisuhan naman siya ng kaibigan na sa loob ng 3 araw ay matatapos nito ang sandata. Dito na nagtungo si Nestor sa puntod ng kanyang pamilya. Halos manlambot naman ito sa magkakasunod na mga puntod. Isipin niyo na lang, nasa 14 ang miyembro ng kanyang pamilya at lahat ng mga yon ay ubos at nakailera ang mga puntod. Sumagi naman sa isipan ni Nestor ang mukha ng gabunan na pumaslang sa kanyang pamilya. 7 sa pamilya nito ang napaslang niya, ngunit doble naman ang ginawa nitong kapalit. Makalipas pa ang 3 araw ay hawak na ni Nestor ang napakalaking sandata. Hindi na rin nagulat ang Panday kung animoy magaan lang ito para kay Nestor dahil alam niya kung ano ang kanyang kaibigan. Ito rin ang kadalasang gumagawa ng mga sandata niya at kay Gaston. Matapos naman nun, tahimik at mag-isang tumungo naman si Nestor sa lugar ng gabunan. Isang gabi sa kanyang paglalakad ay napansin niya ang 2 tao na mabilis naglakad papasok ng bahay. Naaninag niya na ang babae ay buntis at nang makapasok ay agad isinara ng lalaki ang mga bintana at pintuan. Mukhang may kinakatakutan ang mag-asawa, kaya nagpasya ito na maghanap ng pwedeng mapagpahingang puno sa paligid ng bahay. Kagaya ng dati, humiga siya sa malaking sanga at nagtakip ng salakot sa muka. Ilang minuto pa ay biglang dumilat ang mga mata ni Nestor dahil sa napakalakas na presensya ng aswang. Sa pagmamasid ni Nestor ay dumapo ang isang tiktik sa bubong ng bahay. Napapailing na lamang si Nestor at tinitingnan niya ang sandata. Mukhang tiktik ang makakabuenang mano sa bago niyang sandata. Dito nag-abang pa si Nestor habang nag-uumpisa ng mangbulahaw ang tiktik na iyon. Naririnig niya na ang sigawan ng mag-asawa sa loob. Binutasan na ng nilalang ang bubong at pilit inaabot ang nasa loob. Hanggang sa dumapo na rin si Nestor sa bubong na ikinagulat naman ang tiktik. Sa pagtingala nito ay agad inundayan ng antingero ng malakas na sipa sa noo ang tiktik. Tumilapon ito at bumangga sa katawan ng puno.
Sa pagbagsak naman ito sa lupa, ay nag-akma pa itong lumipad, ngunit agad nahawakan ni Nestor ang isang pakpak nito at agad pinutol gamit ang sandata. Umangil ang aswang at naglulupasay. Sinalo niya ang kamay nito na butot balat at pinutol gamit ang malapad na sandata. Nagpagulong-gulong sa lupa ang nilalang na iyon habang sinusundan ito ni Nestor, kasabay ang hagupit ng kanyang sandata. Walang kalaban-laban ang tiktik sa lakas ni Nestor, hanggang sa humiwalay ang ulo nito sa katawan, dahilan upang tuluyan nawalan ng buhay ang aswang. Labis-labis naman ang pasasalamat ng mag-asawang Pedring at Rosario. Nalaman ni Nestor na ilang araw na lang pala ay manganganak na si Rosario. Kaya naman nagpasya siya na manatili muna sa lugar hanggang makapanganak ito. Inalok naman siya ng mag-asawa na pwede naman siyang tumira sa kanilang bahay pansamantala. Ikinagalak naman ito ni Nestor. Sa gabi ng panganganak ni Rosario, habang nasa labas ng bahay si Nestor, ay naalala niya ang gabi na pinapanganak din ni Adela ang kanilang anak. Tahimik siyang nagdasal na sana ay maging ligtas ang babae at ang sanggol nito. Hindi niya naman maiwasan ang kumabog ang dibdib. Pakiramdam niya kasi sa mga oras na iyon ay bumalik siya sa panahon siya naman ang nasa kalagayan ni Pedring, hanggang sa narinig niya ang pag-iyak ng sanggol. Hindi maipaliwanag na kaligayahan ang naramdaman ni Nestor. Pakiramdam niya ay nailigtas na rin ang kanyang asawa at ang kanilang anak. Tinawag naman ni Pedring itong si Nestor at ipinagmalaki nito na ipinakita ang kanyang unang sanggol. Bilang pasasalamat nila kay Nestor, ay ibinigay ng mag-asawa ang karapatan na magbigay ng pangalan si Nestor sa kanilang sanggol. Fatima. Fatima ang ibinigay na pangalan ni Nestor. Ito ang sana na pangalan ng kanyang anak kapag babae at kung nabuhay pa. Pagsapit ng umaga, ay nagpasya na si Nestor na aalis na upang ipagpatuloy ang sinimulan. Iniwan niya ang pamilya na masaya. Bitbit din ni Nestor ang bagong pag-asa at mas naging determinado dahil may mga buhay na umaasa sa kanya bilang isang antingero. Hindi man ito nagawang may ligtas ang pamilya sa panganib na dulot ng aswang, ay nagawa niya naman sa ibang tao. Maya-maya pa, tanaw na ni Nestor ang bundok at sisiguraduhin niya sa pagkakataong ito ay matatalo niya na ang gabunan. Tamang-tama ang pagsapit ng gabi dahil napakalaki ng buwan. Ito ang pinakamalakas na sandali ng gabunan. Walang balak na pasukin ni Nestor ang kagubatan. Bagkus, sa kapatagan pa lang ay ikinalat niya na ang kanyang presensya. Wala siyang pakialam kung gaano kadaming aswang ang darating. Dama niya ang preskong simoy ng hangin sa kalagitnaan ng kapatagan. Tanaw niya ang kagandahan ng mundo sa mga sandaling yon, hanggang sa ang preskong simoy ng hangin ay biglang sumama dahil sa amoy ng gabunan. Nagbalik ka na pala, Nestor. Ano ang masasabi mo sa sorpresang inihanda ko? Humahalakhak na wika dito ng gabunan. Hindi naman siguro patas kung gabunan lang ang tawag ko sa'yo. Maaari ko bang malaman ang pangalan ng isang walang kwentang nilalang nakaharap ko ngayon? Madiing wika naman dito ng antingero. Aba, oo naman. Isang kahilingan ng napakawalang kwentang antingero ang aking ipagkakaloob. Ako si Barsubas, ang gabunang tatapos sa walang kwenta mong buhay. Madiing tugon naman dito ng gabunan.
Tumingala si Barsubas at tila humigop ng lakas sa buwan. Dito na siya nagpalit ng anyo. Isang nakakakilabot na nilalang ang kaharap ni Nestor. Isang pinuno ng mga aswang at isa sa pinakamalakas na uri ng nilalang ng kadiliman. Nasa perpektong lokasyon upang magtagisan ng lakas. Sa likod ng nilalang kung nasa ng kakawyan ay muling nakita ni Nestor ang misteryosong lalaki. Napangiti naman si Nestor at ipapakita niya sa lalaking yon ang tunay niyang kapangyarihan. Ang kahinaan niya ay ang kanyang lakas at ang lakas niya ay ang kanyang kahinaan. Walang iba kundi ang kanyang pamilya. Hindi niya rin sasayangin ang mga buhay nito na hindi man lang mabibigyan ng hustisya. Kanan kontra sa kaliwa at handang-handa na si Nestor. Maya-maya pa, umangil na si Barsubas at ibinuka ang mga palad na may itim at mahabang kuko. Dagdag pa ang 4 na pangil nito na handa na ring ngat-ngati ng laman ni Nestor. Sa unang pagsugod ng bawat isa ay tapyas agad ang mahabang buhok ni Barsubas. Sa paglapag nito ay napatingin siya sa naputol na puting buhok. Dito nairita ang gabunan dahil hindi man lang niya natamaan si Nestor. Sumugod itong muli at nagtagpo na ang kanilang mga kamao at pareho silang tumilapon. Mabilis na bumangon si Nestor at hinawakan ang sandata sa 2 kamay. Sumugod muli sa isa't isa at dito na sila nagpalitan ng mga atake. Bumaon ang mga kuko ni Barsubas habang bumaon rin ang talim ng sandata ni Nestor. Napatras ang 2 ngunit hindi ininda ang mga tama nito. Ibinagsak ni Nestor ang sandata at nakikipagmano-mano sa gabunan. Ramdam ng bawat isa ang lakas nilang taglay. Sa bawat suntok ni Nestor ay katumbas nito ang isang buhay ng kanyang pamilya. Makalipas ang ilang minuto ay lumamang na si Barsubas. Ininda na ni Nestor ang kanyang mga sugat na natamo. Ano na, antingero? Papatunayan mo ba talaga sa akin na isa kang walang kwentang nilalang? Buhay pa ako, demonyo. Huwag ka munang magsaya dahil hindi pa ako tapos. Matapos ng wikang yon ni Nestor, muling sumugod si Barsubas at lumundag ito ng napakataas. Bumulusok ito pababa at buong lakas nitong inatake si Nestor. Akmang susugod na ang misteryosong lalaki. Ngunit sa mahinang boses ay pinigilan ito ni Nestor. Tila narinig ito ng lalaki. Kaya naman muli itong naglaho. Paparating na ang atake ni Barsubas. At dito na nagpakawala ng ipo-ipo itong si Nestor. Tinangay nito ang gabunan at nagpaikot-ikot sa ere bago tuluyang tumilapon sa lupa. Ano na? Walang kwentang gabunan? Nagulat ka ba? Hayop kang bubwit ka. Isa ka din palang tuso. Sa muli ay nagharap ang 2. Paniguradong batid na ng gabunan ang ipo-ipong tangan ni Nestor. Kaya naman hindi na niya ito basta-basta gagawing ulit dahil maiiwasan lang ito ni Barsubas. Sumugod naman si Nestor ng mga suntok. Sinalo naman ito ng gabunan. Napagtanto ni Nestor na uubusin lang ng nilalang ang kanyang lakas. Kaya naman kailangan niya nang gumawa ng ibang estilo. Dito nagpakawala siya ng ipo-ipo at nasasabayan na ito ni Barsubas. Humahalakhak pa ito habang sumasayaw sa saliw ng ipo-ipo. Nagpakawala pa ng mga ipo-ipo ang antingero, ngunit nalalabanan lang ito ni Barsubas sa pamamagitan ng pagsabay sa hangin hanggang sa ikinumpas ni Nestor ang kamay at muling nagpakawala ng ipo-ipo.
Lakas loob pang sinuong ng gabunan ang umiikot na hangin, ngunit sa pagbagsak ng katawan nito sa lupa ay hindi na kasama ang ulo. Bumagsak sa ibang bahagi ang ulo ng gabunan na nakadilat pa ang mga mata. Lingid sa kalaman kasi nito. Habang sinasanay ni Nestor na mapanatag ang gabunan sa ipo-ipo, ay isinama niya dito ang kanyang sandata, dahilan upang mataga ang liig ng nilalang at naputol ito. Naglakad naman ang antingero at pinulot ang ulo ng kalaban. Ibinagsak niya ito sa lupa at inapakan ng napakalakas. Dito na kumalat ang utak ng nilalang, ngunit ang katawan nito ay gumagalaw pa. Sa hindi inaasahan ay tumayo ito at sumugod pa sa kanya. Mahigpit niyang hinawakan ang sandata at ibinigwas sa katawan ng nilalang na iyon. Sa lapad nito ay nagawang mahati ang katawan ng gabunan. Sa pagbaling niya sa kakawian ay nakita niya naman ang lalaking nakangiti at tumalikod na unti-unting naglaho sa dilim. Napaluhod na lamang ang antingero at nagpasalamat ng gusto sa may likha. Sino ka ba talagang misteryosong lalaki? Bakit sa bawat laban ko ay nakahanda kang ipagtanggol ako? Mga katanungan ni Nestor na walang kasagutan. Pagsapit ng umaga ay mumisita si Nestor kay Mang Kaloy. Naabutan niya naman itong nagkakape. Binati niya ang matanda at malugod naman siya nitong pinatuloy sa bahay. Kumusta ka na, iho? Narating mo ba ang bundok? Nakangiting wika dito ng matanda. Oho, wag na po kayong mangamba dahil ang mga kwentong aswang na yon, naririnig ay mananatiling kwento na po yon. Masayang tugon naman dito ng antingero. Mabuti naman kung ganoon. Mababawasan na ang aking pag-alala. Wika pa dito ng matanda. Mababawasan? Hindi ba pwedeng hindi na kayo mag-alala pa? Maiging tanong naman dito ni Nestor. Alam mo, iho, ang pag-iral ng kasamaan ay hindi nawawala. Likas na ito sa ating mundong ginagalawan. Kaya nga may mga taong katulad mo na handang lumaban sa kasamaan. Matapos man ang kasamaan, isang kabanata lamang iyon sa buhay ng ating mundo. Mawawala sila. Mawawala ka din at may uusbong na namang panig ng kaliwa at kanan at muling maglalaban. Habang buo at buhay pa ang ating mundo, ang labanan ng kasamaan at kabutihan ay mananatili. Mahabang wika dito ng matanda. Isang umaga ay nagulat na lamang si Gaston sa biglang pagsulpot ni Nestor sa kanyang harapan. Inilahad niya dito ang mga nangyari. Simula noong bigla siyang nawala. Humingi din siya ng paumanhin at pasasalamat sa pamilya ni Gaston dahil sa pag-asikaso sa kanyang nasirang pamilya. Inilahad din ni Nestor na mas naiintindihan niya na ngayon ang kanyang ipinaglalaban. Masakit man nawawalay ang mga mahal sa buhay, pero ang lahat ng ito ay may dahilan. Ang pagiging matatag ng isang tao at ang mas maintindihan pa, ang buhay. Ang aral na natutunan ni Nestor sa mga mapapait nitong karanasan. Sa muli ay masaya na si Nestor na dumalaw sa puntod ng kanyang mga mahal sa buhay. Huli niyang dinalaw ang puntod ni Adela. Dito ay ganap na siyang nagpaalam dahil itutuon niya na ang kanyang sarili sa pagtupad ng kanyang responsibilidad bilang antingero. Maglalakbay siya hanggang saan siya dalhin ng kanyang mga paa at hindi siya titigil sa pagtugis ng mga masasamang nilalang. Napadpad si Nestor sa isang baryo at doon balak magpalipas ng gabi. Habang umiinom siya, ay naamoy niya ang isang aswang sa kabilang mesa. Ang inaakala ng lahat na simpleng umiinom lang ito
ng alak ay hindi pala. Dahil gumagawa pala ito ng orasyong hipnotismo sa mga tao sa loob ng tindahan. Kumalat ang kakaibang amoy sa hangin at isa-isang bumagsak ang mga tao. Napangisi naman ang aswang at pumili na ng unang taong lalantakan. Dito niya napili ang isang babae at tila pagsasamantalahan pa ito bago kainin. Subalit, dumampi sa pisngi nito ang isang malamig at malapad na bakal. Sa paglingon ng aswang ay isang hagupit ng sandata ni Nestor ang tumama at pumutol sa leeg nito. Bumalik si Nestor sa kinauupuan at inubos muna ang alak bago tuluyang umalis. Hindi pa man siya nakakalayo ay nagsigawan na ang mga tao sa loob dahil sa nakita nilang pugot na ulo na nakapatong sa lamesa. Nagpalipat-lipat ng bayan si Nestor at lingid sa kalaman ng lahat ay may isang nilalang na gumagala at naging berdugo ng mga aswang. Sa bawat pagpapakita ng lalaki ay katumbas nito ang isa o higit pang buhay ng aswang. Wala man silang direktang pag-uusap ng misteryosong lalaking yun, pero naging magkasangga sila sa paglipol ng mga aswang. Sa isang beses na pagpapakita ng lalaki ay naglakas loob si Nestor na lapitan ito, ngunit naglaho lang din ito sa kanyang paningin. Hindi ka na ba talaga makikipag-usap sa akin? Noong kinakausap mo ko, tinadtad mo naman ako ng bugbog. Hindi ba pwedeng maupo tayo at mag-usap na may kasamang alak? Nagmumukha na akong baliw dito magsalita. Pero sige, hanggang sa muling pagpaparamdam mo, kaibigan. Wika ni Nestor sa kawalan. Nagpatuloy si Nestor sa kanyang layunin sa tulong ng misteryosong lalaki na itinuturing niyang isang gabay. Ang kwentong ito ay nagpapaalala na kahit sa anong panghihina natin ay hindi dapat tayo bumitaw. Lahat ng magaganda at masasamang pangyayari sa ating buhay ay merong dahilan. Hindi upang tayo ay malugmok sa kapariwaraan, kundi upang maging mas matatag tayo at maging mas matibay na harapin pa ang mga pagsubok na darating sa ating buhay. Ika nga ng lahat ay may dahilan, maganda man o masama. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin ngayong araw. Okay, opinion ko, grabe, napakalakas ng kwento natin ngayon. Hindi lang yung buong kwento, no? Kumbaga, lalo na tong si Nestor, isipin nyo naman, mutya ng ipo-ipo. Tapos, yun nga ang nakakapagtaka rito. Yung gabay niya pala is divino, no? Hindi lang siguro nabanggit dito o hindi ko rin may tuturing na divino eh. Feeling ko nga, mas malakas pati, hindi ko alam. Grabe ang tindi nun. Isipin mo, senyales lang yung ginagawa sa kanya. Alam na agad ni Nestor kung merong kalaban, di ba? Doon pa lang, nakakamanghang kakayahan. No? Saka, yun nga, nakakalungkot din to. Ayoko sanang magbigay ng komento kasi isipin nyo naman, unang part pa lang ng kwento, namatay na si Adela, asawa niya. Diba? So, medyo nakakalungkot yun. Lalo pa yung anak niya na hindi man lang niya nakita. Diba? Grabe. Tapos, bandang dulo na yung kay Barsubas na gabunan pala. Isipin mo, 14 na pamilya mo yung pinatay, di ba? Grabe to. Saludo ako kay Nestor. Siguro, ang tindi ng, kumbaga yung anxiety pinagdaanan na ito, no? Kasi isipin mo, parang kang nawarsyak sa giyera nun. Tapos yun nga, nakita niya na, dun pa lang sa part na nakita na ni Nestor na magkakatabi yung puntod ng pamilya niya. Grabe yung kilabot ton.
Para sa akin wala akong masabi. Saludo ko kay Nestor, napakalakas mo. Sana dumami pa yung mga katulad ni Nestor na may karanasan sa kwento natin. No? Para sa akin, wala masabi. Kumbaga, saludo kay Nestor, grabe. So, yun lang yung komento ko, kabaryo. Hindi ko na rin hahabaan. Kayo nang bahala magkomento at babasahin ko yan. Tapos, yun nga pala. Salamat sa mga sumusuporta sa Kwentong Baryo yan. Mapapakinggan nyo rin kami sa Kwento ni Kabaryo yan, channel ko, saka Kwentong Kalakbay. Yan. Nandun kami ni Tito Proy sa ni Jen. Yan. So, painggan nyo rin yun. So, paano Kabaryo? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.